Okay, it is a busy news day this midweek, so we'll get to the headlines in a bit. Ako po si Denise Tan. Ako naman po si Lord De Vera. Welcome to a special edition of Afternoon Delight. Sa totoo lang, na-ghost na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. And the worst part, this explanation is not being made here, but everywhere else. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero ang ibinibigay sa atin, press release at content sa social media. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. Talagang, alam mong serious talaga ang diskusyon kapag merong Eddie Wow. Oo. And so, impeachment proceedings against the Vice President is underway and For the very latest from the House Justice Committee hearing, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, ano yung mga highlights so far about 4 hours into the proceedings? Yes, good afternoon, Lord Denise. Nagsimula na nga itong ikatlong araw ng pagdinig ng House Justice Committee tungkol pa rin doon sa dalawang natirang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. At ngayong araw nga, tulad ng nasabi natin in the past few days, ang focus for today ay yung unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. At kanina nga narinig na natin si Manila Representative Joel Chua kung saan sinabi niya, di wow, dahil ang pinag-usapan dito mismo ay yung statement of assets, liabilities, and net worth ni VP Sara, kung saan nakita rin at nireport din mismo ng Office of the Ombudsman Central Records Division, Attorney Karen Batu, na wala nga daw cash declaration itong si Vice President Sara Duterte simula 2019 hanggang 2024. So ang ibig sabihin kasi nito, kapag hindi ka rin nakapag-declare ng cash doon sa iyong salin, ay meron kang it's either failure to file or meron kang misdeclaration of assets. At maaaring may offenses din yan na may paratang mismo sa Vice Presidente. Ang una na nga dyan ay yung suspension of 1 month and 1 day up to 6 months. And yung second offense naman ay yung dismissal na from public service. Kasi kung alam lang din natin, ito nga salin, required yan from the public officials na ma-file nga nila para makita din yung kanilang accountability and transparency while serving the public. So bukod pa dyan, kani-kanina lamang ay nagsimula na rin yung diskusyon naman o yung talakayan kasama ang Anti-Money Laundering Council at nai-report na rin ang AMLAC mismo dito sa Kamara na may mga suspicious transactions itong accounts ni Vice President Sara Duterte pati na rin Attorney Man Scarpio kung saan meron niyang dalawang categories naman. Yung una, yung covered transactions kung saan nagpa-pertain ito doon sa pagpasok ng pera doon sa bangko with more than 500,000 pesos na value within 1 day na umabot na nga raw ng 630 yung total para doon sa mag-asawa. Habang yung suspicious transactions naman, yun yung no particular amount pero merong suspicious movement doon sa pagpasok at paglabas din mismo ng pera. So yan yung mga transactions na nire-report ng mga banks sa AMLAC mismo para nga makita rin nila yung inflow at outflow ng pera ni Vice President Sara Duterte pati na rin ni Attorney Man Scarpio. At nakita rito na hindi nag-a-align or hindi nagtutugma yung pera sa bangko, yung transactions na nakapaloob doon sa nai-report ng mga bangko sa AMLAC doon sa na-state na net worth mismo ng Vice Presidente pati na rin ang kanyang asawa. So titingnan pa natin kung ano pa yung matatalakay dyan dahil umabot na rin sa total of 6.7 billion pesos yung total nitong large transaction value. So
yun yung talagang pinag-uusapan pa rin dito mismo sa Kamara. At aabangan pa nga rin natin no, yung iba pang pahayag ng iba pang mga ahensya na nandito rin mismo sa Kamara, kabilang ang Securities and Exchange Commission, pati na rin ang Bureau of Internal Revenue, at syempre yung testimony din ni former Senator Sonny Trillanes dito mismo sa House Justice Committee hearing. Lord Denise? Amy, it was brought up kanina no, that there were several years kung saan magkakasunod, hindi man, I think 2 or 3 occasions na magkakasunod, na yung real assets, pati na rin yung personal assets nito ni Vice President Sara Duterte na nakadeclare, ay parehas na parehas. Miski isang sentimo, walang pinagkaiba. Ano ulit ang explanation dyan? Well, doon ko nga pinag-uusapan natin, no, Denise, mismo ay yung sa sale no, ni Vice President Sara Duterte, na-confirm din naman dito no, sa House Justice Committee na kasama ang Office of the Ombudsman no, na parehas naman yung mga nakalagay sa SALN. Pero yun nga, nagiging problema kasi dito yung alignment ng transactions ng mga bank, pati na rin nung mga bank transactions doon sa SALN, hindi siya nag-a-align talaga yung figures. So malaki-laki yung talagang nakikita parang discrepancy pagdating nga dito sa perang na ipapasok ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga accounts sa mga bangko. So yan pa yung titingnan din natin, pero syempre meron din tayong sinasabi din dito no sa House Justice Committee hearing na yun nga meron din kasi paglago din doon sa business affiliations din ni Vice President Sara Duterte maging ng kanyang asawa na nakita daw na may significant increase sa affiliations nga doon sa kanilang accounts at sa records na na nasabi dito sa Kamara. At yun nga din pinupuntirya ng ilang mga mambabatas dahil from 4 companies, if I'm not mistaken, umabot sa 11 companies na rin yung affiliations nitong mag-asawa. So yan pa yung titingnan din natin in the hours or in the minutes to come dito mismo sa House Justice Committee hearing. Franchise holder pala ng isang Oo fast nga, food. Baka gusto mo ng siomay, Amy, pwede mong or butchi. Pero dahil hawak mo ang beat na House of Representatives sa mga ngayon lang makakatutok, pwede mo kami bigyan ng nangyari. Ano ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla kanina at bakit nagkaroon ng mga pag-aantala? Ano ba yung pinagtalunan nila kanina bago mag-lunchtime? May pinapayagan kasing sumali sa usapan kahit hindi naman member ng committee. Oo, talagang ang cute talaga nila. Tapos, okay, ngayon so far, ano yung susunod ko tatanong? Sige, Amy, ano yung mga nangyayari so far? Paki-summarize. Check natin yung notes kasi nalista ko yun yung kay Representative Paulo Marcoleta nga no, na parang sinabi din mismo nito ni Justice Committee Chairperson Jervy Luistro no, na isa siyang manifestation which is not to be answered then by the Justice Committee members. Pero balikan lang din muna natin dito no, yung naging role mismo ni Ombudsman Boying Remulla. Wala tayong totaling narinig sa mga nasabi no ni Ombudsman Boying Remulla dahil technically ang sumagot dito sa mga clarificatory questions din ng members ng House Justice Committee ay si Attorney Karen Batu na siya nga representative ng Office of the Ombudsman Central Records Division. Pero dito naman no kay Representative Marcoleta, pinag-uusapan kasi dito yung sa bank secrecy law kung saan nga before mag-report or maipakita itong report mismo ng AMLAC ay nagkakaroon sila ng pahiwatig na hindi naman daw ito paglabag mismo at walang ino-overstep ito mismong Kamara doon nga sa bank secrecy na hinihingi para nga dito sa pagdinig nila. At isa sa mga nagsabi dito ni Representative Marcoleta, kapag suspicious ang transaction, hindi naman daw ibig sabihin ay illegal na or unlawful. So in-acknowledge naman no ni Representative Luistro yan, pero yun nga, hindi na pwede ring bigyan mismo ng kasagutan ng mga miyembro ng House Justice Committee at mismo ng mga resource person na naisapina nga dito mismo sa pagdinig yung naging manifestation ni Representative Marcoleta. So, maliban sa naghatid siya, wala na siyang ibang sinabi? So far, wala tayong narinig. Pero nung pagkalabas niya kanina, ang mga tinatanong kasi dito mismo nung members naman ng House Media, maging yung ilan sa mga kasama nating mag-report no, mula sa Office of the Ombudsman, tinatanong din nila yung tungkol naman kay sa kaso ni former Speaker Martin Romualdez. Pero
Sabi niya lang, it is what it is at wala siyang komentong maibibigay pa so far. At yun nga, tuloy-tuloy naman din yung magiging pagdinig nga dito ng House Justice Committee regardless kung umattend itong si Vice President Sara Duterte o hindi. Si dating Senador Antonio Trillanes, kailan daw isasalang? Most likely, no, ay siya pa yung panghuli Yun. sa agenda mismo dito ng House Justice Committee. Nung last week na nag-cover tayo, halos natapos na rin ang kinagabihan. So baka ine-expect natin around the evening pa, no, magsalita itong si former Senator Trillanes pagdating nga sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Marami-rami na rin naman daw na isisiwalat dito at yun nga, very crucial itong mga pieces of evidence, pati itong mga dokumentong na ilalahad dito mismo sa House Justice Committee para mas mapagtibay pa yung mga nakapaloob din sa mga alegasyon ng dalawang natirang reklamo laban kay VP Sara. So yan yung Sabalya et al. Complaint, pati na rin Cabrera Nagsimula complaint. naka-bookend siya, no? Nagsimula kay Boyeng Rimulya, ang ending kay Sunny Trillanes. Hindi, dagdag ko lang. Gusto ko lang dagdag kanina yung kay Representative Paolo Marcoleta. Uminit yung ulo ni Representative Abante. Nakita mo ba yun? Di ba? Kasi Anong sinasabi niya na wala dito? Oo, sabi, bagbasa daw muna kaysa daw salita ng salita. Anyway, Amy, okay, walk us through the timeline of these proceedings and then ano bang susunod after ng mga hearing na to? Tama ba? Yung April 29 na yung huli? Ayun, walkthrough ko lang din muna kayo dun sa nangyari nga din mismo kaya Representative Marcoleta. Naalala ko lang kasi sinabi niya na itong mga SALE na pinipresenta dito mismo sa Kamara, wala daw yan sa annexes ng mga reklamo inihain ng mga complainants nga sa House Justice Committee. At yun nga, naging debate din no, ni Representative Abante na andun yun at kinakailangan nga talaga i-review ni Representative Marcoleta kung ano man yung mga nakapaloob nga doon sa Sabalya et al. At Cabrera complaint. Pero yun, punta naman tayo no, sa timeline mismo nitong pagdinig ng House Justice Committee. Inaasahan na hopefully by April 29 ay matapos na nga rin yung pagdinig ng komite tungkol nga dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero kung kakailanganin naman daw no ay mag-e-extend pa sila and after that tsaka nila yan itataas mismo sa plenaryo para magkaroon ng plenary debates at doon na nga makikita natin no yung usual process, meron niyang mga readings, second reading hanggang sa umabot sa third and final reading na aprobado na mismo ng kabuuan ng Kamara at doon na nila mismo hahatidin or itataas sa Senate Impeachment Court kung sakaling lumusot ito mismo sa plenaryo dito sa House of Representatives. Amo, kumain pa siya ng ilang minuto ng report ni Amy. Pinag-usapan ba natin? Kahit hindi yung miyembro ng komite. Anyway, okay, babalik sigurado para i-update tayo at magpapasalamat na tayo sa ating mojo sa Kongreso, si Amy Atienza. Thank you, Amy. All right, at this point, we now take you back to the House of Representatives on the floor where the impeachment proceedings are now happening. Let's listen in. Just a brief statement of the subject matter and then the findings. For the financial investigation report, we have one on Attorney Manasseh Carpio and it lists down his transactions throughout the years covered by the... So what is your findings? Madam Chair, there is no specific findings indicated that would summarize the So what does transaction. your financial report contain? Observation? Yes. Okay. Can you briefly state the observation of AMLC with respect to the financial investigation? Can I mention, can I read some of the portions of the report? Yes. Okay. Please make it brief. So for the summary of transactions reported for Attorney Carpio is shown below. It's in table form. For purposes of comparison, two time buckets were identified. The first is
from 2016 to 2026, which are the years when the Duterte family at national political scene. The other bucket are the years prior to 2016. And the biggest transactions involving Attorney Carpio are the purchase of MCCC-TC debit memo, which account for 86.55% of the total value of his reported covered transactions during the period 2016 to 2022. So, Madam Chair, if I may, pasensya na po, no, sir, in the interest of time, kasi these are voluminous documents that we have just received until now. Doon po sa inyong pagperus o sa inyong mga natanggap na report, ang ibig po ba ninyong sabihin ay merong kahina-hinalang nakita o wala? It's actually a yes or no kung meron or kung wala. Is that covered by your report or it is simply confined to covered and suspicious? It is only, the question, Madam Chair, requires me to go beyond the report because it's Alright. not indicated in So the that report. is I a am not probing competent. question, I DS am- Janet. Let us confine to the content of the report of AMLC. So, let me rephrase my question, Madam Chair. Base po doon sa mga annexes na sinusubmiti ng AMLAC, at ngayon po kasi patuloy pa nating pakonti-konti natatanggap ang mga dokumento. Sa pagkakaintindi ko, ang sinasabi ng ating AMLAC Executive Director ay meron silang mga financial intelligence report. Tama? Tama po. You mentioned the number 17, you mentioned the number 4. Ang tanong ko, dito ba sa mga report ninyo, ay meron po bang indikasyon na merong kahinahinala o wala? Hindi ko po masabi. Does that mean, Madam Chair, that this warrants further investigation via possibly a formal trial? Kasi nga hindi natin may tanong yung ibang mga tanong dito at hindi naman nila pwedeng sagutin dahil tayo naman hindi trial. Ito po sakop ng Senado. Do I understand it right, Madam Chair? I think for purposes of further proceeding, we can consider the suspicious transactions because in the reporting of suspicious transactions, there are indicators shared and read already by Attorney Buenaventura when a specific transaction, regardless of amount, is considered as suspicious. Yeah. Let us defer to the report of the AMLC. They cannot make a conclusion. As a matter of fact, it does not contain a finding. It only contains observation. So we have to satisfy ourselves as to the report of covered transactions and suspicious transactions. By suspicious transactions, there are surrounding incidents already which were considered by AMLC, why those were considered as suspicious. So it will be based on the judgment of the justice members whether these suspicious transactions will be considered for the purpose of determination of probable cause. Madam Chair. The Honorable Chua. Yes, thank you, Madam Chair. The Honorable D.S. Garin is not yet finished. Just last question, Madam Chair, if I may, before I leave my chair, leave my time to the next interpellator. Of course, I have not perused over the qualifications of the Honorable Executive Director, Madam Chair. At sa pagkakaintindi ko, ang opisina po ng Executive Director ay nagmamando ng basic qualifications. Can the Honorable Executive Director confirm to this august body na siya po ay kwalipikado sa kanyang posisyon na hinahawakan? Ako po ay kwalipikado sa posisyon na hinawakan ko. At kapag po ang inyong opisina ay tumitingin sa mga transaksyon, ang tinitingnan niyo po ba ay ang mga tao? Do you check data based on specific personalities? Or do you check data based on the information that is being submitted or given to you by the banks? Sa information lang po kami tumitingin, Madam Chair. Hindi po sa katauhan. Hindi po. Ibig sabihin, ang proseso ng AMLAC applies to all and not to select individuals. Tama po. Wala po kayong bias, sir. Tama po. Wala po. Thank you, Madam Chair.
Thank you, Honorable Garin. With the indulgence of the Honorable Tino and the Honorable Elago, the Honorable Roger Gutierrez would just want to make a counter manifestation to the Honorable Suntay. Madam Chair, The Honorable Gutierrez is recognized. thank you, Madam Chair. With the indulgence, it's not a counter manifestation. Just a short point po, no, kasi I know we're moving on with the topics. Very short. I think that's a very good point raised by Congressman Suntay. Yung example niya po na halimbawa pag ako binigyan ng 500 at nagbigay ng 500, the amounts can change. But at the end of the day, zero po yung laman, supposedly. So, Madam Chair, I'd like to ask si AMLC Buenaventura, on that point, the reports can really bloat it. And you mentioned na hindi po klaro, you need to look into it to be able to tell kung ano po yung laman. Hindi ko po masagot kung ano yung next action na ginagawa o hindi gagawin or gagawin ng AMLC patungkol dito. Pero sa proseso po ng AMLC, once we have the reports, tinitignan din namin, ang susunod ay yung mga remedies na available sa AMLA. Halimbawa, mag-further bank inquiry, magkakaroon ka ng freezing or ipapa-forfeit or magkakaso ka ng money laundering. Pero at this point po, hindi ko po masabi kung meron o wala. Hindi po outside the subpoena po yung kung ano yung next namin na step dito, kung meron man. But Madam Chair, just looking at the report itself, wouldn't a good indication be yung net po between the inflow and outflow? Sorry po. Wouldn't that be a good indicator? Just if we're looking at the reports alone, the net between the inflow and outflow. For example, binigyan po ng, for simplicity, si Attorney Buenaventura sent me 500,000. I sent you back 500,000. You sent me back 500,000. I sent you back 500,000. Zero po yun on my end. But if Attorney Buenaventura sent me 500,000, Attorney Morales sent me 500,000, I only sent 500,000 to Attorney Sanchez. I have a net of 500. And that is, again, a clarificatory hearing at the House Justice Committee regarding the impeachment of Vice President Sara Duterte. And now we're getting into the meat of the Yes, issue, no? oo. Pera na. So, ang representative ng AMLAC ngayon, ang nakasalang. Oo. Where they were talking about suspicious transactions, for context, ito nga yung pinag-uusapan nila. But this is from our business editor, Regina Lay. Any material discrepancy between declared legitimate income and actual inflows and outflows can become the basis for unexplained wealth findings. But to determine what the 791 million in undetermined transactions are, they would need to subpoena the originating banks. Alright. Pero ang tanong, may effect kaya ito sa perception pa rin ng tao? O wala na bang mababago? O mismo bang yung person in question dito ay apektado? Okay, now also weighing in on the developments in the Vice President's impeachment hearing and other issues. We have, again, thank you very much for your time, political scientist Antonio Contreras. Professor Contreras, welcome back to Afternoon Delight. Sir. Magandang hapon. Magandang hapon po. Okay, sir, nabasa ko po yung column ninyo sa Manila Times. Sabi po ninyo, no? Sa lahat, makikita mo rin yung hierarchy of concerns ng Vice Presidente. Yung Sa tingin kanyang Sa tingin nyo ba dapat imbis na mga dokumento sa mula sa AMLAC ang pinag-uusapan nila, baka dapat yata yung mga grades sa law Ayun. school yata ang hinimay-himay para magkaroon ng reaction. Para ano? magpakita. Well, yung sa una kasi ang nakita lang naman natin doon medyo damaging. Para sa akin lang yung fact na yung 125 million na nagastos, di umano sa 11 days ay 24 hours lang pala nagastos. Yun, isa lang yun na number. Pero ngayon, ang dami ng numerong naglalabasan. Nakakalula. At sabi nga ni Benny Abantem, nahuhulog na siya sa upuan. Kasi kita natin, unang-una na yung SALN, doon na lang sa wala siyang. Nung sinabi nga na zero yung kanyang cash on hand at saka yung cash deposit, parang sabi ko, ako nga, hindi ako milyonaryo, meron akong daladalang pera lagi sa wallet ko, di ba? Meron akong pera on hand at saka meron akong deposit kasi doon ako nagsisweldo. Ang tanong nga, tama nga ang tanong, di ba government employee si Sara Duterte, may bank account siya sa ATM, yung salary niya, wala ba laman yun? So, hindi ko alam, kung isang taon lang yun nalimutan, pwede, pero yung maraming taon, may pattern na. At saka recent lang yan, 2019 na hindi po siya masasabi na nung mayor lang siya. Yung 2019 hanggang sa ngayon, ganun.
So, yun ang isa. Ang pangalawa, itong ang mga milyon-milyong pumapasok at lumalabas sa mga bank accounts niya na talagang sinasabi natin talagang patunay na malaking pera ang pumapasok at lumalabas sa kanyang mga deposits, sa kanyang mga bank accounts. So, may potentially damaging effect, Prof. Oh, very. Very. Kasi actually yung sagot ko nga doon sa tanong ni Bong Suntay na kung 500 pumasok, 500 lumabas, di wala ka namang net. Hindi naman tinitingnan dito yung bank deposits, yan tinitingnan lang yung transaction na the fact na maraming perang pumapasok, lumalabas milyones, merong nangyayari sa'yo. May ginagawa ka. May mga natatanggap kang malalaking pera at may mga binabayaran ka ring malalaking pera. So ano yun? Yun ang tanong. At bakit hindi nare-report sa SALN yun? Yun yung isang importanteng dapat sagutin. Kasi kahit nasabihin natin nagsisiro naman bakit kasi maya-maya nagdeposito ng 500,000 tapos the next day ilalabas mo yung 500,000, anong yan ang dahilan kung bakit yung nilulonder ba yung pera. So yun yung maaring isa sa mga indikasyon. Hindi nagtagal, withdraw agad. Tsaka 6 na taon. Ganun yun, 2019 to 2024. Pero, okay, Prof, with all the numbers coming out, lahat ng discrepancies, sa tingin niyo po ba, ano po yung chance kaya nitong impeachment na umabot sa plenaryo? And if it does reach the Senate, what do you think will influence the Senate with regard to their voting po? Well, just sa House lang, sa committee, at saka sa plenaryo, I think may probable cause na matagal lang na-establish ang probable cause. Itong mga to, pinapadami pa lang natin to. Alalahan nyo, di pa nga napag-uusapan yung pagbabantay niya sa buhay ni President Marcos, ni First Lady, at saka ng former Speaker. Hindi pa natin napag-uusapan. Baka last nila yan na pag-uusapan kasi madali yan walang ebidensya dyan, kundi yung entire video na napanood natin lahat. Hinintay ko pa rin mamaya kung ano yung magiging sasabihin ng BIR, di ba? Ewan ko, ang SEC kung kasama ngayon sa magsasalita. At syempre, inamagan ng lahat, ano sasabihin ni Senator Trillanes. Pero ito na lang testimo ng AMLC, ay matindi na ito. At saka yung testimo na ng Ombudsman, matindi na rin yun. So, ito yung mga talagang makikita natin na numero na to These are no longer just a person saying that could have a bias. This is no longer just Emil Madriaga saying something na, galit lang yan. Eto, numero na to. These are facts. Walang so, paano niya? Wala tong kinakampihan. Wala tong benggansa, imposibleng may invento factor, medyo mahirap sabihin kasi parang may... At saka dapat depende natin dito, Lord. Hindi naman yung AMLC ang nag-initiate ng mga numbers na yan. Yan ay inireport ng bangko because of a law. Opo. Yung bangko mismo ang nag-report yan sa AMLC, mga suspicious transactions at covert transactions. Okay. Yung next question ko, Prof. Contreras, ay iuugnay ko sa surveys po, kasi recently ito pinag-uusapan at may isa pa nga ilalabas daw ngayon na magpapakita daw na related rin po sa mga pinopost recently na medyo nananaro na yung gap ng ratings ni Vice President Sara Duterte at nung dating Vice President na kahapon nag-affirm na hindi na raw not seeking a national post in 2028. Okay. Sa tingin niyo ba itong nangyayari ngayon sa Kongreso is enough to change the mind of the base ng mga Duterte? At yung mangyayari ba mamaya, yung desisyon po, i-hand down sa The Hague, ay magkakaroon ba ng epekto, let's say, sa perception na, ay, binivictimize sila yung mag-ama sa abroad at dito, sa Pilipinas? Kung ako mga Duterte, mangangamba na ako Kasi sabi ko nga sa inyo, nagpa-plateau na yung popularity ni Sara. Yung mga undecided, lumiliit na, yung naglilipatan na either sa Marcos base o kaya sa pink, yellow opposition. At nakita naman natin yan sa ngayon, unang-una doon sa survey tungkol sa trust and approval rating ng Pangulong Marcos at Sara Duterte. Kita natin si Pangulong Marcos umakyat pareho. Yung trust at approval. Sa Sara Duterte, yung trust niya parang hindi nagbago kasi within the margin of error. Pero bumaba yung kanyang approval. So, and then, yung makikita mo na hindi naman siya makalagpas sa 33%.
at pumapasok na ngayon yung issue na si Vice President, sa dating Vice President ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ay umahabol na. And it is most unfortunate na kung kailan naman ganito, si Leni ay nagsabi na hindi siya ngayon interesado. O talagang final na daw ang desisyon niya, ayaw yung mag-national. Pero gaya nga ng sinabi sa akin ng mga kakilala ko sa Naga City, wag daw akong maniniwala sa kanya. Kasi last time, ganyan din sinabi niya. So sabi ko, well, siguro kailangan niya na mag-decide in a way. Siguro may rason, may advantage na talagang kung talagang hindi siya tutuloy, sabihin niya na ngayon para makapaghanap na ng iba pa. Or baka naman iniingatan niya yung sarili niya na baka pag mag-decide na siya ngayon, siya naman ang upakan ng husto. Alam natin yan, right? So it's a very fine balancing act. But in the Philippines, you could not, say, you could, politicians are allowed to change their minds. and we allow them to do that. So, kasi sinasabi, Prof, but diba? in any case, at least it makes it clearer. Yung sinasabi na yung error daw ni Leni kasi nung una is that she declared too late na. Too late, oo. So parang either Yeah. Po, sige. Yeah, I think that's something that should also be factored in. Pero sayang kasi sa ngayon siya yung may momentum eh. Siya yung sabi nga ni Senator Laila de Lima, siya lang yung by numbers ang malaki ang umaakyat na sa double digits na 21 eh. Umaakyat na siya. Si Risa kasi single digit ang kanyang number. So mahirap itulak. So pero at least kung sakali man na determinado si Leni, then dapat tumulong na lang siya sa paghahanap ng kandidato. If Leni Robredo could not be the candidate, at least she can be a symbol, a rallying point to unify what I don't call the opposition but the anti-Duterte forces. Because the anti-Duterte force includes not just the pink and the yellows, but it could also include the Marcos loyalists. It could also include the reds. It could also include the many undecided who are. It could even include disgruntled DDS. If there is such a thing as if there is such an animal like who you can call a disgruntled convincible DDS. Palagi naman silang disgruntled, di ba? Ay baka naman by this time baka naman nakikita nila yung mga ganyang lumalabas. Tamo naman si Donald Trump ka, ang daming mga MAGA Republicans kayo na nagbabago na ng isip, right? So, nagmimea culpa na sila. Baka naman mayroon din ganoon sa mga DDS. Pag nakita nila itong mga napapanood natin sa TV at mga bilyon-bilyon, baka naman ang iba sa kanila, yung mga soft type ng mga Duterte supporters ay pwedeng makumbinsi na magbago isip. Unless palabas na naman nila na fake news yan, Prof, di ba? Anyway, kakampi lang ako ng... Paano mo mapipeke yung mga ganyan? Sabi Di ba? nga, Parang sabi ko, sobra naman conspiracy theory na. No, these are things that are, pwede pang ma-questionable yung kay Madriaga, yung kay Ramil Madriaga na testimony. Sabi nila, lang yan. Sumamasama ang loob niyan, gumaganti. Pero ito mga bank account. At saka, ang maganda dito, alam mo, what I really like about this, if I may, is the brilliance of the move of the House. Of not sabihin na yung bank records kasi madadali sila doon kung bank records. Kasi yun ay merong law. Ang sinabi nila ang AMLC. Kasi ang AMLC, hindi naman bank records sa pinag-uusapan yan, transaction. Number one. Number two, ang covered ng bank secrecy law ay mga bangko. At mga deposito. Ito hindi naman dito pinag-uusapan yung bangko, AMLC ang kausap. At hindi naman deposits pinag-uusapan dito, transactions. Yes. Kaya nga kanina, yung sinasabi kanina ni Suntay na net naman pala yung laman ng bangko, hindi naman kasi yung laman ng bangko ang pinag-uusapan dito, yung pumapasok at lumalabas. Kumbaga nagkataon lang na nasilip yun. Oo. Hindi, pero Pero in a very brilliant way, they were able to expose something that gonna make people rethink At their ang sabi nga position. ni Representative Luistro, numbers don't lie. Nandyan lahat ang kailangan makita. It's a very brilliant move. You have to give it to Jinky, Luistro, and whoever thought of this. Opo. This is a brilliant move. Ayan. At sabi rin ni Joel Chua, wow. Pero wow sa oras po ninyo. Again, bitin po usapan natin pero maraming salamat po sa Maraming oras na salamat binigay din. niyo po sa amin, ang political scientist po at kolumnista ng Manila Times, si Antonio Contreras. Thank you, Prof. Thank you, Prof.
Welcome back to the special edition of Afternoon Delight. We're still following the proceedings in the House against Vice President Sara Duterte. The House Justice Committee is still tackling the alleged ill-gotten wealth of the VP and her husband, Mans Carpio. Let us take you back to that hearing right now. Sa report, so hindi ko po maibigay kung ano yung bakit isa-isa kung bakit yan, ganyan po yung lumabas. Pero pwede ko pong ipaliwanag lang yung concept o yung konsepto bakit posibleng may ganitong mangyari. Pero hindi po ito yung ibig sabihin nyo na sa report. Ayos lang po ba kung ganun ko po muna ipaliwanag? Sige po. So, Again, we have to limit our questions to what appears in the report of the AMLC. Yes, Madam Chair. It's in page 4 of the report. hindi ko lang, Nakapagtaka po kasi 29. We cannot ask number him to of explain. transaction. Okay. We can only ask him to confirm or clarify what appears in the report. Alright, so tama ho. 29 yung number ng transaction, Tama. pero ang amount involved ay piso lamang. tama po. Okay, now let me go to my next question, Madam Chair. Naka-reflect ho ba real time itong mga number ng covered transaction sa AMLC? O meron po tayong sinusunod, di ba, na time frame? ng Meron pong pag-report sa sinusunod. AMLC? So kapag po covered transaction reports, they have to submit within 5 banking days. Kapag naman po suspicious transaction, they should report it the next working day upon determination of suspicion. So kumbaga 1 day lang po. This is now a manifestation, Madam Chair, na sa dami po ng suspicious na transactions, nasa 33 ho ang inyong nabanggit, hindi po dapat na record keeping o nangongolekta lang ng STRs ang EMLC at sa mga susunod po natin ng mga hakbang, no? Hindi na po sa venue na ito, no? Pero dapat talaga makita natin kung paano hindi lang tagakuha ng record pero naiimbestigahan talaga ang ganito karaming mga suspicious transactions. We know the manifestation of the Honorable Ilago. Next is the Honorable Sendanya. Madam Chair, I will be very brief. This is just a manifestation as I have asked my questions earlier. Kasi pabalik-balik po tayo dun sa arithmetic ng pag-subtract ng inflow dun po sa outflow. So for the record po, Madam Chair, kung isusubtract more or less yung inflow na 4.425 billion at yung outflow na 1.554 billion para po doon sa mag-asawa, ang lalabas pong total dyan ay 2.871 billion. Kaya po kung ibabase po natin sa report na ito, yung 2.871 billion na maaaring naiwan sa kanila, maaaring ala na dyan, ay ano po, mas malaki pa doon sa 2.5 billion na budget po ng DOTR para po sa ating fuel subsidy. Pero tandaan po natin, ito pong figure na 2.871 billion, hindi pa po dito kasama yung 791 million na undetermined kung inflow or outflow transactions. Tapos balik po tayo doon sa usapin ng SALN. Sa 2024 SALN po, nakalagay na net worth nila ay 88 million lamang. Bilyonaryo pala sila. Sabi nga po ng isang wise man from the 3rd District of Manila kanina, di wow. Ang sabi naman po ng bakla na akbayan, sila na. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. We know the manifestation of Madam the Chair. Honorable Sendanya. Madam Chair, just a I wish to manifestation. share to the justice members that there is a pending request from the Honorable former Senator Sonny Trillanes to be able to be presented after all these questions because he has some important concerns to be addressed after his appearance before our committee. Madam The Chair. Honorable Madam Chair, yes. Jokno and then the Honorable D.S. Suarez. Thank you, Madam And then the Chair. Honorable Brian po. Wala na po akong tanong, just a brief manifestation. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Anti-Money Laundering Council. Thank you for bringing the records that were requested by the committee. Lalong-lalo na yung listahan ng 630 covered transactions at 33 suspicious transactions na konektado kay Vice President Sara Duterte Carpio at sa kanyang asawa. Based on the ALMC table, ang lumalabas ay the reported inflows substantially exceeded the reported outflows. Ibig sabihin, mas malaki yung perang pumasok kaysa sa lumabas. And as Congressman Sendanya mentioned,
ang lumabas na net inflow ay 2.87 billion pesos. Wala pa po doon yung 791 million pesos in undetermined transactions. Napakalayo po nito, Madam Chair, sa dineclare ni Vice President Sara na yaman o net worth sa kanyang 2024 SALN of 88.5 million pesos lang. Kailangan ipaliwanag ni VP Sara yan. At hindi lang po sa komite, kundi sa taong bayan kung saan ang galing ang bilyong-bilyong pesong ito. Siyempre, karapatan ni Vice Presidente na ipaliwanag sa committee to, o kaya kung gusto naman niya, hintayin niyang umabot sa Senado kung maaabot doon at doon niya ipaliwanag. Pero ganun pa man, ang ebidensyang ito ay may tuturing na smoking gun o matibay na basehan para masabi na may probable cause para iangat ang kaso. Thank you, Madam Chair. The manifestation is noted. The Honorable DS.J.J. Suarez. Yes, thank you very much, Madam Chair. Alam mo, pinakikinggan ko po yung proceedings natin ngayong hapon. Klarong-klaro na kailangan po natin tignan ang AMLC kung sila po ba ay in tune pa rin sa makabagong mundo. Kung ano pa ba ang kailangan natin gawin upang mas palakasin ang kanilang ahensya. Dahil dapat nababantayan nila yung mga ganitong mga transaksyon dahil kung titingnan po natin, simula 2005 pa pala, may mga ganito ng mga malalaking transaksyon na hindi po maipapaliwanag base sa mga dokumento. So I don't think it is right, but I don't know if I can move, Madam Chair, but it's up to your better wisdom. If not, maybe a request that the Committee on Banking Intermediaries or the proper committee conduct its own congressional inquiry in how to further strengthen and how to further provide teeth to the operations of AMLAC moving forward, Madam Chair. The committee notes the manifestation of Honorable DS.J.J. Suarez about a possible inquiry on AMLC in order to strengthen the agency in addressing its mandate, and that is fighting against money laundering. With that, we recognize the Honorable Brian Poe. Maraming salamat po, Madam Chair. Madam Chair, I just want to clarify, no? Dito sa 630 na cash transaction reports at 33 suspicious transaction reports, kasama po ba ang mga joint bank accounts? Kasama na po. Kung kasama po, counted sila under KVP or counted sila under Mr. Carpio? Kasi baka mamaya may double... Wala pong double counting. So, Walang double yung counting. pong sa linya po ni VP, lahat ng ka-joint individual account niya at ka-joint account niya maliban sa asawa niya. So, yung kay Manasseh Carpio naman po, lahat ng individual account niya at ka-joint account niya at kasama yung ka-joint account kay VP. Doon po naibilang. So for clarity, pong double kung count. may account na kasama yung dalawa, it's counted under Mr. Carpio. Tama po. Okay. Tapos yung mga joint accounts na kasama si VP, but not including si Mr. Carpio, is only under VP. Tama po. Sige po. Second point of clarification, Madam Chair, would be to ask, does this include corporate bank account transactions in which either personality is included sa corporation? Hindi. Hindi pa kasama. As based on report po, it's just if they are the direct owner of the accounts only. If they're sorry, Madam Chair, to clarify, kung sila yung direct owner ng corporation? Rather, if sila lang yung may owners ng account or ka-joint nila yung one of the joint owners of the accounts. So kumbaga dito sa listahan sa SALN nila ng mga kumpanya, kung saan sila listed as shareholder or owner, hindi po kasama yung mga companies na ito dito sa mga transactions. Based on report po, hindi po kasama. Okay. So I won't push any further now. On the third point, I wanted to ask, under
this undetermined inflow and outflow transactions equaling 791 million pesos. Can you explain what exactly is undetermined inflow and outflow? So, meron po kaming mga transactions nung araw dahil maliit lang yung MLC, hindi po sophisticado yung system, na meron mga transactions na nire-report na hindi po malinaw kung inflow ba siya or outflow. Nagkaroon lang po ng galaw doon sa transaction. Nung araw po, yung mga bangko, hindi pa po sophisticated yung reporting ni EMLC. So pag nag-report po sila, hindi po nila nilalagay kung pumasok ba to or lumabas. Nilalagay lang nila, may nagbago doon sa account. So hindi po malinaw yung time na yon. So, kumbaga, on top of yung mga transactions na nandito, hindi naman siya double entry or anything Hindi po. either? Hindi po yan. Nakahiwalay Okay. po yan. So, may additional na 791 million pesos in transactions, pero hindi masasabi kung inflow siya or outflow. Tama po. Okay, just to clarify that. Last point of clarification, Madam Chair, is, for example, isa sa mga corporations sila, yung isa dito sa dalawa, signatory dun sa transaction ng corporation. Is that included here or wala din? If signatory lang po based on records report, hindi po sila kasama. Hindi kasama. So it's possible to speculate that through the corporations, there may have been more transactions. That's a probing question already, Honorable Po. Sige po. I'll leave the rest to my colleagues then. I just wanted to clarify those points. Madam Chair, to be fair, kasi to both the personalities involved, I wanted to make sure na hindi po ito double entry. Kasi kung double entry po yan, that's very unfair to them. Yun lang po, Madam Chair. I think the answer of E.D. Buenaventura is clear. The transactions of the corporations owned by the respondent and the husband are not yet included in the AMLC report. So, Madam Chair, for all those viewing, this total inflow or amount involved of 6.7 billion pesos are unique transactions and not double entries, no? Tama po. ED? Tama po. Okay. Maraming salamat po. Thank you, Madam Honorable Chair, Po. Madam Chair. Sorry po, one question na lang, Honorable Madam Ilago, Chair. we're about to call the next Yes. resource person. Yes. Ito po ay kaugnay nung natanong ko kanina. Okay. Just one clarificatory question. Medyo nalito po kasi ako dun sa na-report na item na suspicion transaction. Dun sa Suspicious. table, yes. Suspicious transaction dun sa table 29 ng page 4 doon sa ni-report na 33 na STRs dun sa buong AMLAC report. Ano po ba ang difference nito, Madam Chair? Difference between covered and suspicious? Dun sa table 29 na may 29 na number of transaction na part ng covered transaction vis-a-vis dun sa 33 na identified na suspicious transaction as defined by AMLA. The question is basically the difference between covered and suspicious transactions. ED, you may Madam Chair, respond. dun sa table 29 po kasi, meron dong item na suspicious transaction. And then, may nakalagay po doon na number 29. 29 transactions. Yes. Opo, 29 transactions. If we can flash again sa screen. Can we Yung piso flash the po- table? Yes. Yan po yung piso na nakin-clarify ko kanina, Madam Chair. Oo. ED? Maari pong malaman ano po yung All right. So before we turn over, before we return to the proceedings of the House of Representatives, so far what has transpired? Okay, they're allowing the ledgers and the numbers to do the talking, and some clarificatory questions from members of the House Justice Committee, and Well, in the past 5 hours, yung nakita natin paulit-ulit din na diniscuss is the disparity between the amount dun sa transactions as opposed to the SALNs filed, specifically years 2019 to 2024, kung saan yung declared cash and or cash deposits
nothing actually was declared. So, yun yung... At yung amounts. Yung amounts, Na- yes. Sabi ng isang congressman, nakakalula talaga. Okay, so iyan po ang pinag-uusapan ngayon na mga dokumento, sinabi na po ng ombudsman from the AMLAC. Okay, at while kanina, no, before the question of Congressman Brian Polio Manzares, there's a motion na si kay Committee Chair Luistro, no, na si Senator Trillanes was supposed to end the whole proceedings. Siya yung uupo or si Enda, ay nagre-request ng mas maagang pagsalang daw sana. May lakad pa yata. Anyway, tuloy-tuloy lang po ang coverage po natin dito sa One News. At maya-maya po abangan po ninyo, no? From Batasan, maya-maya ang coverage natin ipupunta naman sa the Netherlands. Yes, the ruling of the ICC. Yung sa appeals chamber kung may jurisdiction nga ba talaga. Okay, so whether lalaya o magpapatuloy ang detention doon sa The Hague, alamin po natin. Bandang alas 5 daw. Abangan natin yan. But that will have to do it for us this Wednesday, April 22. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Dan. Mamaya pa for continuing coverage saka komentaryo sa StoryCon po. Ano? Alright. Join us again tomorrow 2 p.m. Ako po si Lourdes de Vera, kapatid. We are One News all sides, all the time. We're tossing you back now to the House Justice Committee hearing, now tackling the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Good afternoon. Madam Chair, may I ask clarificatory questions from former Senator